Let's visit Manila Ocean Park. Part 1. Worth it pa nga ba itong puntahan ngayong 2025? By the way, I booked 3 tickets for us. One ticket costs 1,050 pesos for Manila Ocean Park admission plus Philippine Biodome admission na yun. Mas okay mag-book online, hassle-free kasi hindi ka napipila para bumili ng ticket. Make sure na ready ang QR codes from Klook dahil iskan nila yun sa entrance ng Oceanarium. Ang first stop pala namin ay Oceanarium. Dito palang pagpasok sa entrance, may malalaking aquarium na agad na may malalaking isda. Touch mo yung glass. Touch mo. Oh, hi. Diba? So big, oh. Oh, hi. Look, Ayan na! Ayun na, look ko yun. By the way, Thursday nga pala kami pumunta dito which is good dahil hindi crowded yung place. And as you can see, dahil kaka-open pa lang ng park nung pumasok kami, wala pang ibang visitors and nasolo namin yung tunnel na aquarium. At dahil sa tuwa ng baby ko sa mga stingray, inabot kami ng more or less 30 minutes dito at inabutan na kami ng pagdami ng mga visitors. Okay lang naman magtagal dito kasi once ka lang pwede pumasok. After that, hindi ka na pwede ulit mag-re-entry. Kaya mas okay na sulitin yung time dito. Plus, naka-aircon naman, kaya okay lang tumambay ng matagal. Pwede ka din pala magpakuha ng pictures sa mga staff dito, pero may bayad na 700 for picture taking and printed copy ng pictures nyo. Medyo pricey, pero kung may budget, why not? Here, pwede mo ma-experience ang fish spa pero sa kamay lang. Steady lang, steady mo lang. Steady please. Hindi, ganito ayun. Kumakain sila ng kalyut. Dito naman sa part na to, dito makikita yung mga sharks. Meron nga din pala silang pa-dry encounter with stingray dito na pwede mong hawakan yung stingray and I think yun yung pinalit nila sa mga jellyfish. Si Mami. After sa Oceanarium, ang second stop namin ay Trails to Antarctica, kung nasaan ang mga penguins. Next stop is Christmas Village. Paglabas ng Christmas Village, may souvenir shop dito where you can buy stuffed toys and mga t-shirts ng Ocean Park. Meron nga din palang arcade dito sa loob and mga claw machines. After almost 2 hours ng pag-ikot sa loob, ginutom na yung mga kasama ko kaya nag-lunch na kami dito sa loob. Medyo pricey lang yung foods dito. Ang pinakamura is 200, yung 1 rice, 1 veggie, and 1 meat na ulam. After mag-lunch, dumiretso na kami dito sa World of Creepy Crawlies. Here, you can see some reptiles like turtles, snakes, iguana, may mga different snakes din dito like yung mga python na malalaki. Tingnan mo. Yung big snake. Talaga. Pwede ka din magpa-picture dito na meron kang hawak na snakes, pero syempre may bayad ulit. After namin pumunta sa World of Creepy Crawlies, ang next stop ay ang All-Star Bird Show and Sea Lion Show, which is nag-i-start siya ng 12:30 p.m. Good, galing.